good morning, good afternoon, and good evening po sa bawat isa. Ngayon po, kwentong Asay Berry naman po tayo ngayon. Ano nga po ba ang kwento ko dito? Okay, way back 2020, yan, December, magpapasko po nun, nagpalinis ako ng kuko, okay? Sabi ng pinsan ko, yung naglilinis sa akin, Ate Mabik, bakit ganyan ka? Nanginginig yung kamay mo. Actually, akala ko noon, alam ko naman siya. Kaya lang nung time na yon, busy ako sa pag-online, cellphone yung gamit ko. Akala ko napapagod lang yung mga kamay ko. May mga time din na nabibitawan ko na yung cellphone ko. And noong December na yon, dumadaan talaga ako sa matinding pagsubok. Okay? Kasi, kung natatandaan po natin, 2020, March, nag-pandemic na at ako po ay may maraming negosyo na nasara. Okay? Pero hindi po itong unified kasi ito yung nakatulong sa akin. Okay? Ngayon, binaliwala ko po yon. Pagdating ng January, talagang medyo nahihirapan na po ako hanggang sa naramdaman ko po na nahihirapan na po akong matulog. Yung heartbeat ko ang bilis. Kahit anong pwesto ko, nakatihaya, nakatagilid, nahihirapan po talaga akong huminga. Na parang feeling ko, anytime pwede akong mamatay. Okay, kaya lang, hindi pa po ako nung time na yun nagpapadoktor. Then, last week of January, nagpunta na ako sa doktor kasi hindi ko na po kaya. Kasi nung time na yon, nahihirapan na rin akong maglakad, nanginginig na rin yung tuhod ko. At talaga namang palaging parang pagod na pagod ako. Then punta ako sa doktor, sinabi ko yung aking mga nararamdaman. Sabi ng doktor, baguhin mo muna yung environment mo. O kaya wag ka munang masyadong mag-isip na mag-isip, baka stress lang po yan. Sabi sa akin. Sabi ko, ganun po ba? Sabi niya, pero bibigyan kita ng magpa-ECG ka. Okay, at nagpa-ECG nga po ako para makita yung kung may sa puso ba ako. At yun po, sabi nga niya, kailangan mong mag-maintenance sa puso. At sinunod ko naman po, naresetahan ako, binili ko, at yung iba ko pong marami sa aking naresetang gamot. Pati yung, marami kasi sa akin masakit, mga tuhod ko, ang daming masakit sa akin, naresetahan din po ako. At after 1 month na gamutan, walang nagbago. Bumalik po ulit ako sa doktor, sabi ko, Dok, wala pong nagbago sa mga nareseta mo sa aking doktor, as in walang nabago. Kaya yung sabi ng doktor, i-test natin yung thyroid mo. Ayun. Nakalimutan ko na kung anong test yung tawag doon, yung kinukunan ng dugo. At, grabe, nung pong dumating yung result, na-diagnose po ako ng may hyperthyroidism. Okay, sabi ng doktor, kasi sinabi ko sa kanya mga nararamdaman ko, yun pala po yun, yung panginginig ng kamay, hindi ko siya ma-steady ng ganyan. Tapos yung panginginig ng tuhod ko. Tapos yung aking pong mata nun, talagang hindi ko siya makontrol. Yung gumaganong-ganon ako palagi. Hindi ko makontrol. Tapos, ano pa bang nararamdaman ko nun? Masakit likod ko. Basta as in parang hinang-hina ako na hindi naman po ako nagtatrabaho. Nakaupo lang ako nag-online. Pero feeling ko po pagod na pagod ako. At yung stress, parang stress na stress ako sa buhay. At saka yung yung aking skin nag-dry. At ang isa sa talagang nun is namayat po ako ng husto. Ayan, tingnan nyo po yung picture ko noong 2021. Yan po yun. O, tingnan nyo po ako ngayon, di ba? Kita nyo naman, halos pumuputok na yung damit ko ngayon. Pero nung time na yun, 2021, malaki din naman po ako kumain, kaya lang hindi po ako tumataba. Kasi bakit? Yung metabolism ko po, halos hindi ko po mabilang yung pagdumi ko everyday. Okay, hindi natin makontrol. Kaya yun, talagang hirap na hirap po ako noon at yun, nasabi sa akin ng doktor, may na-recommend siya sa akin, may referral siya sa akin, napunta ka dito kasi hindi naman talaga siya sa thyroid, hindi yun yung special, niya.
binigyan niya ako ng referral sa mga espesyalista. Kaya lang, noong 2021, di ba, grabe pa noon, kasagsagan pa talaga ng pandemic. At nung time na yon, every time na magpapa-check up ka talaga, lalo na sa city, kailangan may PPE and magpapa-swab test ka. 'Di ba? Ang laki ng magiging gastos at malayo po kami sa city. Ang magiging pamasahe namin na sa 1,000 back and forth. Kaya sabi ko, tumawag ako sa isa kong kaibigan na may history din ng thyroid. Sabi ko ng hyperthyroidism, sabi ko sa kanya, anong ginawa mo nung time na-diagnose ka? Ayun, nung time na yun kasi, na daw talagang, parang kung titingnan, acute na kailangan ng operahan, okay? Pero, sabi niya, alam mo ba, Mavic, di ba may pinopost ka na acai berry? Sabi ko, yes ate. Mavic, yung acai berry na yan, maganda yan sa thyroid. I-try mo. Alam nyo po, alam nyo guys, grabe. To be honest, dead ma lang sa akin yan dati. Pero nung sinabi yun ng kaibigan ko, sabi ko, what if i-try ko kaya? Actually, naresetahan naman ako nun ng doktor ko ng anti-thyroid na gamot. Good for 1 month. At ininom ko rin naman siya. Sabi ko, what if i-try ko to? Alam nyo, trinay ko siya 3 times a day. Eto, yung acai berry na yan. Trinay ko siya. Pagkagising ko sa umaga, ito kaagad yung iinumin ko. Actually, ito yung takalan niya. 3 ml. Yan, iniinom ko siya. Every morning, wala pang laman yung aking tiyan. Okay? Ayan, inumin ko para sample. Tapos, tubig. Tapos yun. Gusto kong mabilis. Sabi ko, kailangan mag 3 times a day kaya ako. Tapos sa lunch, 30 minutes before magtanghalian, umiinom ulit ako. Tapos sa dinner, before dinner ulit, 30 minutes. Alam nyo po, di ba 1 month na gamutan. Hindi muna ako nung bumalik kasi, sasabihin kasi ng doktor ko, dun ka sa specialista, di ba? Okay, kaya ang ginawa ko, hindi ako bumalik sa kanya. Tinuloy-tuloy ko lang yung acai berry ko ng 2 months. Di bali 3 months siya. Alam nyo po, after 3 months, nagpa-test ulit ako. Normal lang yung thyroid ko. At nagpa-ultrasound pa ako ng thyroid. At sabi nga, clear na clear yung thyroid ko. Alam nyo po, guys, ito po talaga, masasabi ko po na isa ito sa nakatulong. And syempre, yung prayer din po natin, talaga namang halos araw-araw po talaga ako nagpipray kasi grabe, nung time na yun kasi financially talaga, alam naman natin nung pandemic, sobrang yung financial struggle po talaga tayo. Kaya, pinag-pray ko kay Lord, nagamitin niya eto, grabe. At alam niyo po, na-share ko rin sa aking mga business partner at sa aking mentor, of course, ng Unified Products and Services, isa sa mentor ko, si Ma'am Angeli Iscalikas. Alam niyo po, pinadalahan niya ako ng 6 bottles na acai berry. Alam niyo po, ininom ko po talaga yon. Talagang nag 3 times a day ako at nakikita niyo naman po ang beauty ko ngayon, yung dating dry na dry ang skin at ngayon po talagang napakaganda na ulit. Talagang thankful po ako sa mga ginamit ni Lord para gumaling ako kasi grabe, hindi ko alam kung saan ako pupulutin nung mga time na yon. Okay, ngayon po, actually, ito po is 1,000 ml. Yan po, 6 bottles ang binigay sa akin ng aking mentor. And, ngayon po meron ng bagong labas ang ating 500 ml. Yan. Kaya sa mga hindi pa kayang i-afford yung ating 1,000 ml, pwede naman tayo i-try natin yung 500 ml. Kung may mga katulad po kayo, kung isa po kayo sa katulad ko na nakakaramdam ng ganun. Okay, actually ang aking papa is naoperahan yan sa thyroid. Okay? Naoperahan siya sa thyroid.
isa pa lang at nirecommend ng doktor na magpa-opera ulit yung isa itanggalin. Kaya lang, ang aking father kasi 60 plus na. Sabi niya sa akin, anak, pag magpapa-opera pa ako, parang hindi ko nakakayanin, parang mas mamamatay ako mabilis. Kaya yan po, itong acai berry is hindi na po kami nawawala ng acai berry dito sa bahay. Kasi isa sa nararamdaman ng papa ko, na pumipilay po yun. Yes po, pumipilay po talaga ang papa ko. Nung once nga, 1 month kaming nawala ng acai berry or magto 2 months yun. Actually, nasa Manila ako noon. Hindi ko sila napadalhan dito sa bahay. Alam niyo po, bumalik yung pilay ng papa ko. Yan, kasi dati nung hindi pa siya umiinom ng acai berry, ano siya, minsan pag nagigising siya sa umaga, hindi siya makalakad, gumagapang na lang siya papuntang CR. Yes po. And yung pong kanyang thyroid, hindi na rin niya po pinaopera yung isa. Kasi ayaw na nga po niya at yun, God is so good kasi okay naman po yung nararamdaman niya ngayon na talagang sabi nga ng doktor, kaya gusto nilang ipatanggal kasi may percentage siya na may cancerous. Pero okay na po ngayon ng papa ko. Yes po. Kaya yun po, so bakit nga po ginawa ko itong video na to? Kasi baka isa ka po sa naghahanap kung paano ka gagaling sa iyong nararamdaman. Okay? At ito po, highly recommend po talaga. Highly recommended ang ating acai berry. Ayan, by Unified Products and Services. PM nyo lang po ako sa mga gusto at bibigyan ko po kayo ng discount para naman matulungan ko rin po kayo. Kasi isa po ako sa grabe thankful sa product na to. Okay, ulitin ko po, ito po yung ginamit ni Lord para gumaling ako sa aking sakit karamdaman na akala ko po, yun na po ang katapusan ng buhay ko. Thank you po for watching and God bless you all!